Binenta ako ng sariling asawa para sa insurance. Habang naghihingalo ako sa panganganak, nagdiriwang sila ng kabit niya. Mamatay ka na, sabi niya. Pero nagkamali sila. Nabuhay ako mula sa hukay para maningil. Handa na ba kayong maubos ang lahat? Siguraduhin mong pipirma siya ngayong gabi. Walang silbi ang babaeng yan kung hindi natin makukuha ang 10 milyong pisong insurance. Boses yon ng aking biyenan, si Mama Imelda. Ang kanyang tinig ay hindi galit, hindi pa sigaw, kundi malamig at matalas. Tulad ng isang kutsilyong bagong hasa na humihiwa sa manipis na hangin. Napatigil ako sa paghakbang. Nakatayo ako sa likod ng pintuan ng kusina, hawak ang isang mabigat na tray ng merienda. Ang mainit na usok mula sa bagong lutong ginataang bilo-bilo ay humahaplos sa aking mukha. Ngunit ang naramdaman ko ay ang paggapang ng yelo sa aking buong katawan. "Huwag kang mag-alala, Ma," sagot ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Si Ramil, ang aking asawa. Konting lambing lang yan. Alam mo naman si Dalisay, uto-uto pagdating sa akin. Gagawin niya ang lahat para sa pamilyang ito. Dahan-dahang bumaba ang tingin ko sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay magaspang, puno ng kalyo mula sa pagmamasa ng luwad sa aming maliit na gawaan ng palayok. Ilang taon ko ba tiniis ang hapdi ng mga sugat mula sa paghuhubog ng lupa para lang may maibenta kami? Ilang beses ko ba tinitipid ang sarili ko para maibili si Ramil ng mga mamahaling damit na gusto niya? Ang suot kong duster ay luma na at kupas, habang sila ay nag-uusap tungkol sa milyon-milyong pisong kapalit ng aking buhay. Tila may kung anong mabigat na bagay ang dumagan sa aking dibdib, mas mabigat pa sa tiyan kong 9 na buwang nagdadalang tao. Hindi ako gumawa ng ingay. Sanay naman akong maging tahimik. Sanay akong maging anino sa sarili kong pamamahay. Dahan-dahan kong ibinalik ang tray sa mesa. Nawala na ng saysay ang pagod ko sa pagluluto ng paborito nilang merienda. Bumalik ako sa aking maliit na silid-gawaan sa likod bahay. Ito lang ang lugar kung saan ako nakakahinga. Dito, ako si Dalisay ang manlilikha. Hindi si Dalisay ang alila. Kinuha ko ang isang halos tapos ng vase, isang florera na may disenyong mga pakpak ng anghel. Ito ang regalo ko sana para sa binyag ng aming anak. "Bessie, nandito ka lang pala." Ang matinis at masiglang boses na yon ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Si Agnes, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Siya ang ninang ng aking ipinagbubuntis. Nakasuot siya ng magandang pulang bestida na humuhulma sa kanyang hubog, amoy na amoy ang mamahaling pabango na regalo ko sa kanya noong nakaraang Pasko. "Agnes," pilit akong ngumiti, kahit na ang pait ay nananatili sa aking lalamunan. "Buti na padalaw ka." Lumapit siya at humalik sa aking pisngi. Beso-beso na tila ba walang malalim na pader sa pagitan namin. "Siyempre naman, malapit ka ng manganak. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. At saka, may good news ako. Pumayag na si Ramil na maging business partner ko sa catering business." Napahawak ako sa aking tiyan. "Talaga? Pero sabi niya wala kaming pera para sa panganganak ko kaya sa klinik lang ako sa probinsya dadalhin." Nag-iwas ng tingin si Agnes. Saglit lang, pero nakita ko ang pagdaan ng awa o baka pandidiri sa kanyang mga mata. Alam mo naman si Ramil, Bessie. Practical lang siya. At saka, safe naman doon. Huwag ka nang ma-stress. Makakasama yan kay baby. Biglang kumirot ang aking puson. Isang matinding hilab na nagpatigil sa aking paghinga. "Okay ka lang?" tanong ni Agnes, pero hindi siya lumapit para alalayan ako. Nanatili siyang nakatayo. Pinapagpag ang hindi nakikitang alikabok sa kanyang damit. "Masakit. Kukuha lang ako ng gamot sa kwarto." Bulong ko. Naglakad ako pabalik sa main house. Mabigat ang bawat hakbang. Parang may kadenang nakatali sa aking mga paa. Ang bahay ay tahimik. Sobrang tahimik. Nasaan na sila Mama Imelda at Ramil? Pagdaan ko sa tapat ng kwarto ni Ramil,
nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto. May manipis na liwanag na lumalabas mula sa siwang. At doon, narinig ko ang mga bulong na dumurog sa natitira kong pag-asa. Paano kung mabuhay siya? Boses yon ni Agnes. Paanong naunahan niya ako rito? Dumaan ba siya sa likod? Hindi siya mabubuhay, sagot ni Ramil. Ang boses niya ay malambing. Ang parehong lambing na ginamit niya noong nangako siya sa harap ng altar. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko silang dalawa. Si Agnes, ang tinuturing kong kapatid, ay nakaupo sa kandungan ng aking asawa. Ang mga kamay ni Ramil ay nakapulupot sa bewang ni Agnes, mahigpit, mapangangkin. Ang doktor na naka-duty mamaya, bayad na ni Mama. Patuloy ni Ramil habang hinahaplos ang buhok ni Agnes. Isang injection lang ng pampabilis ng labor, tapos pababayaan nilang duguin siya. Palalabasin nilang aksidente. Walang makakaalam. Pero yung bata, tanong ni Agnes, hindi dahil nag-aalala siya, kundi dahil parang tinatanong lang niya kung saan itatapon ang basura. Kukunin natin. Tayo ang magpapalaki. Walang iiyak sa libing niya, Agnes. Sa wakas, magiging malaya na tayo. Ikaw ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Nanigas ang buong katawan ko. Ang plorera na hawak ko, ang regalo ko para sa aking anak, ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga nanginginig na daliri. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok doon at sabunutan si Agnes, sampalin si Ramil. Pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Ang sakit ay hindi sa lalamunan, kundi sa puso. Parang may kamay na pumasok sa dibdib ko at piniga ang puso ko hanggang sa maubos ang dugo. Lahat ng sakripisyo ko, ang paggising ng madaling araw, ang pagtitipid, ang pagtitiis sa mga insulto ni Mama Imelda, lahat iyon para sa wala. Para lang ipapatay nila ako na parang hayop, tila bumagal ang oras. Napanood ko ang pagbagsak ng plorerang puti sa sahig. Umalingaw-ngaw ang basag na tunog ng porselana sa buong bahay. Isang matinis at nakakabinging ingay na bumasag sa katahimikan ng kanilang kataksilan. Sa loob ng kwarto, sabay na napalingon sina Ramil at Agnes. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata nang magtama ang aming paningin sa siwang ng pinto. Ang gulat ay napalitan ng takot at pagkatapos ng isang malamig na determinasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang mainit na likido na dumaloy sa aking mga hita. Hindi lang yon tubig ng panubigan, may kasama itong dugo. Napaluhod ako sa ibabaw ng mga bubog. Ang matutulis na piraso ng gum ay bumaon sa aking tuhod, pero hindi ko ininda ang sakit. Dahil sa sandaling iyon, alam ko na ang dalisay na kilala nila ay namatay na kasabay ng pagkabasag ng plorerang iyon. Ang sumunod na naramdaman ko ay ang pagdilim ng aking paningin habang naririnig ko ang mabilis na mga hakbang ni Ramil papalapit sa akin. Hindi para tulungan ako, kundi para siguraduhing matatapos na ang trabaho. Mangganganak na siya. Dinig kong sigaw ni Agnes, boses na puno ng panik at kasamaan. Ramil, bilisan mo, ito na ang pagkakataon. At sa gitna ng sakit, isang tanong na lang ang naiwan sa isip ko. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng pagmamahal ko, ganito na lang ba ako matatapos? Ang labas ng sasakyan ay balot ng dilim at nang walang humpay na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig na humahampas sa bubong at bintana ay lumilikha ng isang mabigat na ritmo. Tila mga martilyong pilit na dumudurog sa natitira kong katinuan. Nakaupo ako sa backseat, namimilipit sa sakit habang ang aming sasakyan ay humaharurot sa madilim at maputik na daan, palayo sa liwanag ng syudad. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa aking buto. Ngunit ang pawis ay patuloy na tumutulo sa aking noo dahil sa tindi ng paghilab ng aking tiyan. Sa rearview mirror, nahuli ko ang tingin ni Ramil. Dati, ang mga matang iyon ang nagbibigay sa akin ng kalma sa tuwing ako ay nababalisa. Ngayon,
Para silang mga mata ng isang estranghero, malamig, kalkulado, at walang bahid ng pagmamahal. Si Agnes naman ay nasa passenger seat. Ang liwanag ng kanyang cellphone ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang mukha na tila inip na inip sa sitwasyon. Ramil, ang boses ko ay garalgal. Basag dahil sa sakit na tila pinipiga ng bakal na kamay ang aking matris. Saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan papunta sa ospital. Hindi siya lumingon. Nanatili ang tingin niya sa kalsada habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti sa higpit. Baha sa main road, Dalisay. Traffic. Hindi tayo aabot sa city hospital. Pero may emergency room sa bayan. Pilit ko. Kahit na pakiramdam ko ay hinihiwa ang aking balakang sa bawat galaw ng sasakyan. Bakit tayo lumalayo? Doon tayo sa klinik ni Doc Salcedo sa Bulacan. Sabat ni Agnes nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang tono ay parang nagtuturo sa isang batang makulit. Mas mura doon. At saka, private. Walang maraming tao. Ang mga salitang mas mura at private ay tumimo sa aking pandinig bilang isang babala. Gusto kong buksan ang pinto at tumalon palabas, pero wala akong lakas. Ang katawan ko ay nagtataksil sa akin. Ang anak ko ay nagpupumilit ng lumabas sa mundong ito. Walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay nagmamaneho papunta sa lugar na maaring maging aming huling hantungan. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na kalsada na napapaligiran ng matataas na talahib. Pinatay ni Ramil ang makina, ngunit iniwan niyang nakabukas ang hazard lights. Ang paulit-ulit na pagkurap ng dilaw na ilaw ay nagbibigay ng nakakahilong pakiramdam sa loob ng masikip na sasakyan. Naghahatid ng anino na tila humahaba at umiikli kasabay ng aking paghinga. Bakit tayo huminto? Tanong ko. Ang aking hininga ay mabilis at kapos. Bumukas ang ilaw sa loob ng sasakyan, masakit sa mata, matapos ang mahabang biyahe sa dilim. Lumingon si Ramil. Sa kamay niya, may hawak siyang isang folder at ballpen. Ang nangiti sa kanyang labi ay pilit. Parang isang maskara na anumang oras ay matatanggal upang ipakita ang tunay na halimaw sa ilalim. Mahal, kailangan mo munang pirmahan ito bago tayo tumuloy. Sabi niya sa malambing na boses, ang parehong boses na ginamit niya nung nangako siya sa harap ng altar. Naaalagaan niya ako sa hirap at ginhawa. Ano yan? Admission form lang at saka waiver para sa anesthesia. Alam mo naman, protocol. Sagot niya habang inaabot sa akin ang papel. Ang kanyang kamay ay matatag, walang bahid ng panginginig. Sinubukan kong basahin ang nakasulat pero nanlalabo ang paningin ko dahil sa luha at matinding hilab. Ang mga letra ay tila sumasayaw at nanunudyo sa harap ko. Ngunit sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, may mga salitang luminaw sa aking paningin. Beneficiary, transfer of assets, insurance claim. Tila may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Umatras ako at isinandal ang likod sa pinto ng kotse, niyakap ang aking tiyan bilang proteksyon. Ramil, hindi ito admission form. Bakit may nakalagay na insurance? Bakit ililipat ko ang titulo ng lupa sa pangalan mo? Biglang nawala ang nangiti sa mukha niya. Ang maskara ay tuluyang nahulog, napalitan ng isang mukha ng matinding iritasyon at galit. Dalisay, huwag ka nang maarte. Manganganak ka na. Gusto mo bang mamatay ang bata dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Pirmahan mo na kasi, Bessie. Sigaw ni Agnes mula sa harap. Humarap siya sa akin na may nanlilisik na mga mata. Ang dami mong arte! Ginagawa na nga ni Ramil ang lahat para sa'yo eh. Wala na nga kayong pera. Nag-iinarte ka pa? Biglang bumalik ang alaala ko sa nakaraang buwan. Naalala ko nung umuwi si Ramil na may dalang cake at bulaklak. Sinabi niyang kumuha siya ng insurance para sa akin. Para daw secured ang future ni baby kung may mangyari man. Naniwala ako noon. Niyakap ko pa siya at pinasalamatan habang hinahaplos niya ang buhok ko.
Akala ko, pagmamahal iyon. Iyon pala, tinatakdaan na niya ang presyo ng aking ulo. Iyon pala ang halaga ko. Isang tseke na naghihintay na lang mapirmahan. Isang matinding hilab muli ang dumating. Mas masakit at mas matagal kaysa kanina. Napasigaw ako sa sakit at napakapit ng mahigpit sa upuan. Ang aking mga kuko ay bumaon sa leather seat. Pakiramdam ko ay mabibiyak ang aking katawan sa dalawa at ang aking kaluluwa ay unti-unting hinihigop ng kawalan. Sinasamantala ang aking kahinaan, hinablot ni Ramil ang aking kamay. Sa pilitan niyang ipinasok ang ballpen sa nanginginig kong mga daliri. Ang kanyang hawak ay mahigpit, halos durugin ang aking pulso. "Pirmahan mo!" Utos niya. Ang boses ay wala ng pagpapanggap. Puno ito ng lason. "Pirmahan mo kung gusto mong dalhin kita sa ospital. O dito kita iiwan sa gitna ng kawalan habang namamatay ang anak mo. Pipili ka, Dalisay. Ang lupa at pera o ang buhay ng anak mo. Wala akong laban. Ang sakit ay kumakain sa buong pagkatao ko dahil sa labis na pangamba para sa aking anak. Napagtanto kong mas mabigat iyon kaysa sa alinmang takot para sa sarili ko at sa hinaharap ko. Kailangan ko siyang mailigtas. Kailangang magpatuloy ang kanyang buhay kahit pa ako ang mawalan ng lahat. Sa tindi ng aking kalagayan, dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay. Sa bawat galaw ng bolpen sa papel, para akong unti-unting nilalamon ng sakit. Lumagda ako. Hindi bilang katiyakan ng kaligtasan, kundi bilang pagsuko ng sarili kong kapalaran. Ipinagkaloob ko ang lahat ng hinihingi nila, kapalit ng pag-asang aalagaan at ililigtas ang bata. Nang mapasa kamay ni Ramil ang dokumento, agad niya itong sinamsam at isinilid sa kanyang bag na parang isang mahalagang premyo. Muli niyang pinaandar ang sasakyan ng mabilis. Sa salamin sa harapan, nasilayan ko ang palihim na palitan ng tingin ni Ramil at Agnes. Sa mga labi ni Agnes, lumitaw ang isang nabangiting puno ng tagumpay, isang anyong nagdulot ng malamig na pangamba sa aking dibdib. Makalipas ang ilang sandali, na tila walang katapusang paghihintay, tuluyan kaming huminto sa tapat ng isang lumang gusali na nakatayo sa gitna ng malawak na palayan. Ito na ang klinik. Pero wala itong mukhang lugar ng paghilom at pag-asa. Ang pintura ng pader ay bakbak na at tinutubuan ng lumot. Ang mga bintana ay may rehas na kinakalawang at ang ilaw sa labas ay aandap-andap na parang kandilang malapit ng mamatay. Walang ibang sasakyan, walang ibang pasyente. Tanging ang lagaslas ng ulan ang maririnig sa paligid. Bumukas ang pinto ng klinik at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse, pero ang kanilang tindig at kilos ay hindi sa mga profesional na tagapag-alaga. Ang kanilang mga mata ay walang awa. Wala silang dalang wheelchair, kundi isang stretcher na may mantsa ng kalawang at luma ng foam. Binuksan ni Ramil ang pinto sa tabi ko. Hindi niya ako binuhat ng may pag-iingat, gaya ng isang asawang nag-aalala. Hinila niya ako palabas na parang isang sako ng bigas na kailangang idispatsa. "Aray, Ramil, dahan-dahan," daing ko habang ang ulan ay bumabasa sa aking mukha at damit, humahalo sa aking mga luha. "Tahan na!" Bulong niya sa tainga ko habang inihihiga ako sa stretcher. Ang boses niya ay malamig, parang hangin sa sementeryo. "Matatapos na ang lahat, Dalisay. Matatapos na ang paghihirap mo." Habang itinutulak ako ng mga lalaki, papasok sa pasilyong amoy alkohol na hinaluan ng amoy ng lumang papel at amag, hinanap ng kamay ko ang rosaryong laging nakasabit sa aking leeg. Iyon na lang ang tangi kong kakampi. Hinigpitan ko ang hawak dito, nagdarasal sa bawat butil, humihingi ng milagro. Ngunit sa sobrang higpit ng aking hawak at sa biglaang lakas ng pagtulak ng mga lalaki sa stretcher papasok sa operating room, naramdaman ko ang pagpatid ng PC. Ang mga butil ng rosaryo ay kumawala.
Isa-isa silang nahulog sa sahig ng klinika, gumugulong palayo sa akin, tumatalbog sa tiles at nagkakalat sa ilalim ng mga upuan na parang mga luhang hindi na muling mabubuo. Gusto kong abutin ang mga ito. Gusto kong pulutin ang aking pananampalataya na nagkalat sa maruming sahig. Ngunit huli na. Ang pinto ng operating room ay sumara ng mabilis at ang tanging narinig ko bago ako lamunin ang liwanag ng mga ilaw ay ang boses ng aking biyenan na si Mama Imelda na sumalubong sa mga doktor. Siguraduhin ninyong malinis ang trabaho. Prioritize the baby. Yung nanay. Tumigil siya sandali at naramdaman ko ang bigat ng kanyang hatol. Alam niyo na ang gagawin. Lumapit si Dr. Ligaya sa akin. Sa unang pagkakataon, nagtama ang aming mga mata. Inaasahan ko na makikita ko ang parehong lamig at kawalan ng awa na nakita ko kay Ramil, pero nagkamali ako. Sa likod ng kanyang salamin, nakita ko ang isang nag-aalab na apoy, isang determinasyon na hindi ko inaasahan mula sa isang estranghero. Hinarap niya ang mga lalaking nakatayo sa paligid ko nang may tapang na mas matalas pa sa scalpel na hawak niya. Gusto niyo bang mamatay ang bata? Ang tanong niya. Ang boses ay puno ng babala. Kung ituturok niyo ang lason na, yan ngayon, babagsak ang blood pressure ng nanay bago ko pa mailabas ang sanggol. Sabay silang mamamatay. Handa ba kayong harapin ang galit ni Imelda kapag nawala ang kaisa-isa niyang apo at tagapagmana? Natigilan ang lalaking may hawak ng hiringgilya. Nagkatinginan sila ng kanyang kasama. Ang takot sa pangalan ng aking biyenan ay mas matimbang kaysa sa utos na tapusin ako agad. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang kanyang kamay. Siguraduhin mo lang na mailalabas mo ang bata ng buhay, Doc. Banta ng isa. Pagkatapos nun, tapusin mo na ang trabaho. Tumalikod sila at lumabas ng operating room para magbantay sa pinto, nagbibigay ng ilang minutong privacy para sa operasyon. Nang masara ang pinto, mabilis na kumilos si Dr. Ligaya. Tinanggal niya ang tali sa aking mga kamay. Yumuko siya ng sobrang lapit sa aking mukha. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking pisngi. Dalisay, makinig kang mabuti. Bulong niya ng mabilis. Alam ko ang plano nila. At alam ko rin na wala kang ibang kakampi ngayon, kundi ako. Gusto mo bang mabuhay? Tumulo ang luha sa aking mga mata. Tumango ako ng mahina. Ang aking lakas ay unti-unting nauubos. Ang anak ko. Ililigtas natin siya, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Sagot niya habang mabilis na nagpapalit ng laman ng hiringgilya. Kumuha siya ng ibang gamot mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote na hindi galing sa tray ng ospital. Ituturok ko sa iyo ito. Hindi ito lason. Pampabagal ito ng tibok ng puso. Mapeparalyze ka ng panandalian. Aakalain nilang patay ka na, pero naririnig mo pa rin ang lahat. Hinawakan niya ang aking kamay at may inilagay na maliit at malamig na bagay sa aking palad. Isang maliit na recorder. Isinara niya ang aking mga daliri sa paligid nito. Itago mo yan. Iyan ang magiging sandata mo balang araw. Ngayon, kailangan mong mamatay para mabuhay, Dalisay. Matulog ka na. Naramdaman ko ang tusok ng karayom sa aking braso. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang paggapang ng bigat sa aking mga ugat. Ang sakit ng panganganak ay unti-unting namanhid. Pinalitan ng isang pakiramdam na para akong lumulutang sa madilim na karagatan. Ang aking mga talukap ay bumagsak, mabigat na parang bato. Gusto kong imulat ang aking mga mata, pero hindi ko na magawa. Nagsimula ang operasyon. Naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang mga kamay sa aking tiyan, pero wala na ang sakit. Tanging pressure na lang ang nararamdaman ko. Ang bawat segundo ay tila isang oras, at pagkatapos, isang tunog ang pumunit sa nakakabinging katahimikan ng silid. Isang iyak, matinis, malakas, puno ng buhay, ang anak ko. Gusto kong abutin siya. Gusto kong maramdaman ang init ng kanyang balat.
pero ang katawan ko ay tila isang bangkay na. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga ng maayos. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabagal, sapat lang para manatiling buhay ang aking diwa sa loob ng katawang lupa na ito. Lalaki, bulong ni Dr. Ligaya. Naramdaman ko ang pagdampi ng bata sa aking pisngi ng saglit. Napakagwapong bata, hayaan mong maging dahilan siya ng iyong pagbangon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok muli ang mga lalaki. Tapos na ba? Tanong ng isa. Nailabas ko na ang bata. Sagot ni Dr. Ligaya. Ang boses niya ay naging formal at walang emosyon. Pero huli na ang lahat para sa ina. Nagkaroon ng severe hemorrhage. Bumigay ang katawan niya sa anesthesia. Naramdaman ko ang pagtakip ng kumot sa aking muka. Ang kadiliman ay naging ganap. Nasa loob ako ng sarili kong kabaong. Gising ang diwa, pero patay ang katawan. Good, sabi ng lalaki. Ibalot na yan. Tatawagin ko na si Sir Ramil. Ilang sandali pa, narinig ko ang mga yabag ng sapatos na papalapit. Kilala ko ang tunog na yon. Iyon ang mga yabag na dati ay excites ako tuwing umuwi siya galing trabaho. Ngayon, iyon ang tunog ng aking berdugo. Wala na siya? Tanong ni Ramil. Walang lungkot sa kanyang boses, kundi isang pag-asam. Time of death, 3:00 ng madaling araw. Deklarasyon ni Dr. Ligaya. Biglang nagbago ang tono ni Ramil. Mula sa malamig na boses, narinig ko ang isang pag-iyak. Isang malakas at humahagulgol na iyak na pang-fama sa ward ang galing. Dalisay, mahal ko, bakit mo ako iniwan? Sigaw niya, na tila baguguho ang mundo niya. Doc, gawin niyo ang lahat. Buhayin niyo ang asawa ko. Kung nakakagalaw lang ako, masusuka ako sa pandidiri. Naramdaman ko ang kamay niya sa aking balikat. Niyuyug-yug ako ng pilit para sa palabas niya. Pero sa ilalim ng kumot, kung saan walang nakakakita, naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi sa aking tainga. Ang akala ng lahat ay hinahalikan niya ako bilang pamamaalam. Pero ang ibinulong niya ay nagpadugo ng aking puso, higit pa sa hiwa ng operasyon. Goodbye, Dalisay, bulong niya, at narinig ko ang nangiti sa kanyang boses. Salamat sa 10 milyon. Don't worry, si Agnes na ang magiging nanay ng anak mo. Pagkatapos nun, naramdaman ko na lang na itinutulak na ang stretcher palabas. Palayo sa anak ko, palayo sa buhay na kilala ko. Habang ang tunog ng iyak ni Ramil ay unti-unting humihina sa distansya, isang pangako ang nabuo sa madilim na sulok ng aking isipan. Umiyak ka lang, Ramil. Ubusin mo na ang mga luha mo ngayon. Dahil sa oras na bumangon ako mula sa kamatayang ito, dugo naman ang iiyakan mo. Nagising ako sa isang malamig at madilim na silid. Ang unang naramdaman ko ay ang paninigas ng aking mga kalamnan. Tila ba ako ay naging bato sa loob ng mahabang panahon. Ang hangin ay amoy luma, halo-halong amoy ng alikabok, at matapang na kemikal na ginagamit sa mga bangkay. Para akong umaahon mula sa isang napakalalim na karagatan. Ang bawat paghinga ay mabigat at masakit sa dibdib. Dalisay, naririnig mo ba ako? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Napakurap ako at unti-unting luminaw ang mukha ni Doktor. Ligaya sa ilalim ng isang mahinang ilaw ng bumbilya. Nasa isang bodega kami. Napapaligiran ng mga lumang kagamitan ng ospital at mga kahon. Ang anak ko. Ang unang lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Nasa ligtas siyang lugar. Nasa incubator siya sa likod ng van ko. Sagot ni Doktor. Ligaya habang tinutulungan akong bumangon. Inabutan niya ako ng isang basong tubig. Kailangan nating bilisan. Ang alam nila, Ramil, ay patay ka na. Ang alam nila ay na-cremate ka na kaninang umaga sa utos ni Imelda. Nabitawan ko ang baso. Ang tubig ay tumapon sa sahig, gumawa ng mabilis na agos
sa sementadong paanan ko. Cremate? Pero paano? Pineke ko ang death certificate at cremation papers. Binigyan ko sila ng isang garapon ng abo mula sa pugon ng ospital at sinabi kong ikaw iyon. Tuwang-tuwa sila, Dalisay. Hindi man lang nila sinilip kung totoo. May inilabas si Dr. Ligaya mula sa kanyang bag, isang maliit na recorder. Iyon ang iniabot niya sa akin bago ako mawalan ng malay. Pakinggan mo ito kapag handa ka na. Pero sa ngayon, kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang sarili mong mga mata. Kailangan mong makita kung paano sila magdiwang sa ibabaw ng iyong hukay. Inalalayan niya ako palabas ng bodega. Nakasuot ako ng malaking jacket at sombrero para matakpan ang aking mukha. Sumakay kami sa kanyang lumang van. Ang bawat ugong ng makina ay tila kasabay ng kabog ng aking dibdib. Bumiyahe kami pabalik sa lugar na dati kong tinatawag na tahanan. Huminto kami sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya. Mula rito, tanaw na tanaw ko ang aming bahay. Nakasabit ang mga itim at puting tela sa gate. May mga bulaklak, napakadaming mamahaling bulaklak na hindi ko naman gusto. Ang mga tao ay naglalabas-masok, mga kapitbahay at kakilala na nakasuot ng itim. May mga mukhang malungkot, may mga mukhang napipilitan lang. Bumaba ako ng sasakyan, nagtago sa likod ng malaking puno. Gusto kong makita ng malapitan. Gusto kong masaktan dahil ang sakit ang magiging gasolina ko. Sa gitna ng hardin, kung saan dati ako nagtatanim ng mga orchids na paborito ni Ramil, nakatayo ang isang altar. Nandoon ang litrato ko, isang lumang litrato kung saan nakangiti ako nang walang muwang. Sa harap nito ay ang gintong urn na naglalaman daw ng aking abo. At doon, nakita ko sila. Si Ramil ay nakaupo sa harap, nakasuot ng barong na itim. Nakayuko siya. Ang kanyang balikat ay umalog. Sa paningin ng iba, siya ay isang asawang nagluluksa. Pero kitang-kita ko mula sa aking pwesto kung paano niya pa simpleng tinitingnan ang kanyang relo at pinipigilan ang paghikab. Sa tabi niya ay si Mama Imelda. Nakaupo ito sa wheelchair, kunwari ay hinimatay sa sobrang lungkot, habang pinapaypayan ng mga katulong. Pero ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa mga bisita, tila binibilang kung sino ang nagbigay ng abuloy. Pero ang dumurog sa akin ng tuluyan ay ang paglabas ni Agnes. Lumabas siya mula sa loob ng aking bahay. Siya ang nag-aasikaso sa mga bisita. Tila siya na ang may-ari ng lugar. Nakasuot siya ng itim na dress na hapit sa katawan, masyadong elegante para sa isang nagluluksa. Nang humarap siya sa direksyon ko, parang huminto ang mundo. Nakasuot sa kanyang leeg ang isang kwintas, isang antigong locket na ginto. Napahawak ako sa aking leeg. Wala na doon ang kwintas ng aking ina. Iyon ang pamana sa akin ni inay bago siya namatay. Hindi ko yun hinuhubad. Siguro ay kinuha nila yon sa katawan ko habang wala akong malay sa klinik. Suot ni Agnes ang kwintas ng aking ina habang nakikipagkwentuhan at tumatawa ng mahina sa mga bisita. Nakita kong lumapit sa kanya si Ramil. Hinawakan ni Ramil ang kanyang bewang, isang hawak na masyadong pamilyar, masyadong insikado. Walang nakapansin sa mga bisita, pero kitang-kita ko, nagbulungan sila. At pagkatapos, sabay silang tumingin sa gintong urn na naglalaman ng abo ko. Nagngitian sila, isang nangiti ng kalayaan, isang nangiti ng tagumpay, para akong sinampal ng realidad. Hindi lang nila ako pinatay, binura nila ako. At ngayon, suot-suot ng babaeng pumatay sa akin ang alaala ng aking ina. Naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisngi, pero mabilis itong natuyo sa hangin. Ang sakit na nararamdaman ko kanina ay unti-unting nagbabago. Mula sa pagiging malambot na putik, ito ay tumitigas, dumadaan sa apoy ng galit, at nagiging isang matigas na seramika. Sa paanan ng puno, may nakita akong isang basag na paso. Isa ito sa mga gawa ko na hindi pumasa sa quality control ni Mama Imelda. Noon, kaya ipinatapon niya. Pinulot ko ang isang piraso
ng matalim na gum. Hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang talim sa aking palad. Ang hapdi ay gumising sa akin. Tama na, Dalisay. Bulong ni doktor. Ligaya na nasa likod ko na pala. Kailangan na nating umalis. Baka may makakita sa atin. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy kandila at sampagwita. Ang amoy ng kamatayan. Wala na si Dalisay, Doc. Sagot ko. Ang boses ko ay mababa at matatag. Wala na ang garalgal ng pag-iyak. Ang babaeng iyon na nasa litrato. Ang babaeng nagmahal ng tapat at nagpaalipin, sinunog na nila. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Ramil at Agnes. Masaya silang nagbubulungan. Siguro ay pinag-uusapan na nila kung paano gagastusin ang insurance money ko. Magpakasaya kayo, bulong ko sa hangin. Dahil sa susunod na magkita tayo, hindi na ako ang asawang lumuluhod para sa pagmamahal. Ako na ang sisingil sa bawat patak ng dugo na kinuha nyo. Tumalikod ako at sumakay sa van. Kinuha ko ang aking anak mula sa makeshift incubator. Ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa aking daliri. Ang init niya ang nagbigay sa akin ng lakas. Anong itatawag natin sa kanya? Tanong ni Dr. Ligaya habang pinaandar ang makina. Tumingin ako sa madilim na kalangitan kung saan unti-unting sumisikat ang araw sa silangan. Ang liwanag ay tumagos sa dilim, nagbabadya ng bagong umaga. Bimbi, sagot ko habang hinahaplos ang pisngi ng aking anak. At ako si Aurora. Dahil pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, sisikat ang araw para sunugin ang mga nagtago sa dilim. Umandar ang sasakyan palayo sa bahay, palayo sa libingan ng aking nakaraan. Sa likod namin, naiwan ang mga huwad na luha at nakaw na halakhak. Sa harap namin, naghihintay ang mahaba at mabatong daan ng paghihiganti. Ang init ng pugon ay tila humahalik sa aking balat, ngunit hindi na ako napapaso. Sa loob ng 3 taon, ang apoy na ito ang naging kasama ko sa bawat madaling araw. Ito ang tumuyo sa aking mga luha at nagpatigas sa aking puso, tulad ng pagpapatigas nito sa mga likhang sining na gawa sa luwad. Nakatayo ako sa gitna ng aking maliit na paggawaan sa probinsya ng Pampanga. Ang paligid ay amoy usok, tuyong lupa at barnis. Ang mga kamay ko ay hindi na makinis tulad ng dati. Puno na ito ng kalyo, magaspang, at laging may mantsa ng putik. Pero sa bawat peklat ng aking kamay, naroon ang kwento ng aking pagbangon. Wala na si Dalisay na mahinhin at sunod-sunuran. Siya ay nalusaw na. Ang nakatayo ngayon ay si Aurora. Isang babaeng hinubog ng sakit at pinatibay ng panahon. Pinahiran ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking kamay habang tinititigan ang huling obra na ipapasok ko sa exhibit. Isang malaking florera na kulay pula at ginto. May disenyong tila ibong lumilipad mula sa abo. Pinangalanan ko itong ang muling pagsilang. Samantala, daan-daang kilometro ang layo sa bahay na dati kong pinakaiingatan, iba ang uri ng init ang nararamdaman ng mga taong umagaw nito sa akin. Ayon sa mga report na ipinapadala sa akin ng private investigator na inupahan ni Dr. Ligaya, ang paraiso ni Ramil at Agnes ay unti-unti nang nagiging impyerno. Sa aking imahinasyon, kitang-kita ko ang eksena sa loob ng mansion. Ang aircon ay todo ang lamig, pero mainit ang ulo ng bawat tao sa loob. Ang mga mamahaling muebles na binili nila gamit ang insurance money ko ay unti-unti nang naluluma, pero wala silang pampagawa. Ramil, dumating na naman ang bill ng kuryente. Boses yon ni Agnes, matinis at puno ng reklamo. 30,000 pesos? Ano ba yan? Saan tayo kukuha ng pambayad? Ubus na ang napanalunan mo sa kasino noong nakaraang linggo. Pwede ba, Agnes, wag mo akong sigawan? Sagot ni Ramil, ang boses ay garalgal dahil sa alak. Ikaw ang magastos. Araw-araw kang nagpapaspa at shopping. Akala mo ba hindi nauubos ang pera? Aba,
Sumusumbat ka na ngayon? Ganti ni Agnes. Kung hindi dahil sa akin, wala kang lakas ng loob na ituloy ang plano kay Dalisay. Utang mo sa akin ang buhay na to. Napakasarap isipin na ang perang galing sa aking kamatayan ang siya ring lason na unti-unting pumapatay sa kanilang relasyon. Ang kasakiman ay walang kabusugan. Bumalik ang diwa ko sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang isang maliit na kamay na humila sa laylayan ng aking apron. Mama Aurora, tawag ng isang matamis na boses. Yumuko ako at nakita ang bilugan at masayahing mukha ni Bimbi, ang aking anak. 3 taong gulang na siya. Ang kanyang mga pisngi ay may bahid ng putik dahil ginagaya niya ako sa paggawa ng paso. Ang kanyang mga mata ay singkit tulad ng sa ama niya. Pero ang ningning nito ay sa akin nagmana, puno ng pag-asa at walang bahid ng kasamaan. Bakit anak? Gutom ka na ba? Tanong ko habang pinupunasan ang dumi sa ilong niya. Mama, yung kalaro ko po kanina, sinusundo ng papa niya, sabi ni Bimbi. Ang kanyang boses ay may halong inosenteng pagtataka. Ako po, nasaan ang papa ko? Bakit wala siya? Natigilan ako. Ito ang tanong na matagal ko nang pinaghahandaan, pero parang may tinik pa rin sa lalamunan kapag naririnig ko na. Hindi ako pwedeng umiyak. Hindi pwedeng makita ni Bimbi na mahina ako. Binuhat ko siya at iniupo sa aking kandungan sa harap ng umiikot na potter's wheel. Anak, tingnan mo itong luwad. Turo ko sa malambot na putik na umiikot. Minsan, may mga bagay na nasisira at hindi na pwedeng ayusin. Ang papa mo, parte siya ng nakaraan na nasira na. Pero huwag kang mag-alala. Kasi tayo, hinawakan ko ang maliliit niyang kamay at inilagay sa putik. Tayo ang maghuhubog ng sarili nating kinabukasan. Hindi natin kailangan ng iba para maging buo. Naiintindihan mo? Tumango si Bimbi kahit alam kong hindi pa niya lubos na nauunawaan. Opo, Mama. Tayo lang. Strong tayo. Tama. Strong tayo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na humalo sa amoy ng lupa. Siya ang aking angkla. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako nalunod sa galit. Biglang dumating si Dr. Ligaya sa workshop. Iba ang aura niya ngayon. Mabilis ang kanyang lakad at may hawak siyang isang tablet. Ang suot niyang sapatos ay lumilikha ng mabilis na ritmo sa sementadong sahig. Aurora, tawag niya. Hindi na Dalisay ang tawag niya sa akin. Nakita mo na ba ang email? Ang The Rising Phoenix vase mo. Nanalo ng grand prize sa International Pottery Expo sa Singapore. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga, Doc? Hindi lang yun. Dagdag niya. At dito naging seryoso ang kanyang muka. May isang investor na gustong bumili ng exclusive rights sa lahat ng designs mo. Milyon ang pinag-uusapan natin dito, Aurora. Sapat na ito para sa plano natin. Napatayo ako. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ito na. Ito na ang sandatang hinihintay ko. Pero may isa pa akong balita, sabi ni Doktor. Ligaya. At ang tono niya ay naging maingat. Tumawag ang kontak ko sa bangko. Ang bahay sa Bataan. Ang bahay niyo dati. For foreclosure na. Hindi na nakakabayad si Ramil ng amortization sa loob ng 6 na buwan. Isusubasta na ito sa susunod na linggo. Natahimik ang buong workshop. Tanging ang ugong ng electric fan ang naririnig. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mga kamay na dating naglalaba para sa kanila. Mga kamay na pinirmahan ang sarili kong kamatayan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay may kapangyarihan ng bumili at magmay-ari. Isang malamig na ngiti ang gumuhit nila sa aking mga labi. Hindi ito ngiti ng saya. Ito ay ngamamaang ngiti ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang bitag na gumanaga. Bilhin mo, Doc. Utos ko. Ang boses ko ay matatag at walang pag-aalinlangan. Sigurado ka ba babalik ka doon? Tanong niya. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas kung saan papalubog na ang araw.
Ang langit ay kulay dugo. Oo, bilhin mo ang bahay, pati ang lahat ng laman nito. Bilhin mo ang utang nila. Gusto kong ako ang maging may-ari ng buhay nila. Humarap ako kay doktor. Ligaya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan. Ihanda mo ang sasakyan, Doc. Uuwi na si Aurora. Oras na para maningil. Ang bahay na dati ay puno ng liwanag at amoy ng bagong lutong tinapay ay nagbago na. Ngayon, ang hangin sa loob ay tila may halong lason, mabigat, maalikabok, at puno ng hindi maipaliwanag na lamig. Ang mga mamahaling kurtina na binili ni Agnes gamit ang insurance money ay kupas na at puno ng agiyo. Ang mga muebles na galing Italia ay may mga gasgas na, saksi sa madalas na pag-aaway ng 2 taong dating nagsumpaan ng katapatan sa ibabaw ng aking bangkay. Nakaupo si Mama Imelda sa kanyang wheelchair sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa hardin. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakaayos at kulay itim, ngayon ay puti na at sabog-sabog. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, sa isang madilim na sulok ng hardin kung saan dati nakatayo ang aking gawaan ng palayok. Nandyan siya, bulong ni Mama Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa labas. Naririnig ko ang ikot ng wheel niya. Gumagawa siya ng paso para sa libingan natin. Pwede ba, Ma? Tumigil ka na sa kahibangan mo. Ang sigaw ni Agnes ay bumasag sa katahimikan ng sala. Padabog siyang lumapit sa matanda at marahas na ibinaba ang baso ng tubig sa mesa, dahilan upang tumapon ang laman nito. Wala kang naririnig. Patay na siya. Ilang taon na siyang patay. Sigaw ni Agnes sa mukha ng aking biyenan. Wala na ang paggalang. Wala na ang pagpapanggap. Ngayong wala ng pera si Mama Imelda, isa na lang itong pabigat para kay Agnes. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Ramil. Ang kanyang mukha ay putla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi ko pa nakikita noon. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot at ang kanyang kurbata ay maluwag na. Tila ba sinasakal siya nito? Agnes, tawag niya. Ang boses ay mahina at paos. Ano na naman? Iritableng sagot ni Agnes habang pinupunasan ang tubig sa mesa. Natatalo ka na naman ba sa sugal? Ramil, wala na tayong isasanla. Ang mga alahas ko, nasa pawn shop na lahat. Hindi tungkol sa sugal, sagot ni Ramil. Lumapit siya at ipinatong ang isang piraso ng papel sa mesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng sobra, kaya halos hindi niya mabitawan ang papel. Galing ito sa bangko. May bumili na ng utang natin. Agad na hinablot ni Agnes ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw habang binabasa ang nilalaman. Ano to? Aurora V Holdings. Basa ni Agnes. Ang kanyang noo ay kumunot sa pagtataka. Sino to? Bakit binili ng kumpanyang ito ang foreclosure rights ng bahay? Hindi ko alam, sagot ni Ramil. Napaupo siya sa sofa at sinapo ang kanyang ulo. Pero tumawag ang abogado nila. Gusto raw makipag-usap ng bagong may-ari. Ngayon din. E di puntahan na natin. Matapang na sagot ni Agnes, bagaman may bahid ng kaba sa kanyang boses. Baka pwede natin silang bulahin. Baka pwedeng bigyan pa tayo ng extension. Magaling ka naman mambola, di ba Ramil? Makalipas ang 1 oras, nakarating sila sa isang mataas at makintab na gusali sa Bonifacio Global City. Ito ang opisina ng Aurora V Holdings. Iba ang mundo rito kumpara sa nabubulok nilang bahay. Ang sahig ay gawa sa marmol na kasing kinis ng salamin. Ang hangin ay amoy lavender at mamahaling leather. Ang bawat tao na naglalakad ay mukhang milyonaryo. Pakiramdam ni Ramil ay lumiit siya. Ang kanyang sapatos na may konting putik ay tila isang malaking dungis sa napakalinis na lugar na ito. Pinapasok sila ng sekretarya sa isang malawak na conference room. Ang silid
ay napapaligiran ng glass walls. Kitang-kita ang buong syudad mula sa itaas. Sa gitna ay may mahabang mesa na gawa sa mahogany. Pero ang nakakuha ng atensyon ni Ramil ay hindi ang view, kundi ang mga display sa gilid ng kwarto. Mga paso, mga plorera, mga likhang sining na gawa sa luwad. Lumapit si Ramil sa isang plorera na nakalagay sa pedestal. Ito ay kulay asul. May disenyong tila mga alon ng dagat na humahampas sa dalampasigan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pamilyar ang istilong ito. Ang kurba, ang tekstura, ang paraan ng paghahalo ng kulay. Parang gawa ni bulong niya, pero hindi niya maituloy ang pangalan. Natatakot siyang banggitin ito. Gawa nino? Tanong ni Agnes na nasa likod niya, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa salamin. Huwag mong sabihing gawa ng patay mong asawa. Ramil, move on na tayo. Baka coincidence lang. Pero Agnes, tingnan mo. Turo ni Ramil sa ilalim ng paso. May nakaukit na maliit na simbolo. Isang ibon na lumilipad mula sa apoy. Ito ang signature design na laging pinapangarap gawin ni Dalisay. Biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng silid. Ang tunog ng pagbukas nito ay mabigat at puno ng awtoridad. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting power suit. Ang kanyang buhok ay maikli at moderno ang gupit. Nakasuot siya ng malaking sunglasses na tumatakip sa kanyang mga mata. Ang kanyang bawat hakbang ay may diin. Ang tunog ng kanyang heels sa marmol na sahig ay tila orasan na bumibilang ng kanilang huling oras. Hindi siya tumingin sa kanila. Dumiretso siya sa dulo ng mesa at umupo sa swivel chair na nakatalikod sa kanila, nakaharap sa bintana at sa view ng syudad. Maupo kayo. Utos ng babae. Ang kanyang boses ay mababa, malamig at pamilyar na pamilyar. Nagkatinginan sina Ramil at Agnes. Ang balahibo sa batok ni Ramil ay nagsitayuan. Kilala niya ang boses na yon pero imposible. Nakita niya ang abo. Nakita niya ang libingan. Salamat po sa pag-iimbita sa amin, ma'am. Simula ni Agnes, sinusubukang gamitin ang kanyang charm. Kami po ang may-ari ng bahay sa Bataan. Alam niyo po, may maliit na misunderstanding lang sa bangko. Pero kaya naman po naming bayaran. Kaya niyo bang bayaran? Putol ng babae. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang upuan paharap sa kanila. Ang silid ay tila nawalan ng hangin. Tinanggal ng babae ang kanyang sunglasses at ibinaba ito sa mesa. Ang kanyang mukha ay makinis. Ang kanyang make-up ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay matatalim at walang awa. Iba ang bihis, iba ang ayos, iba ang pangalan. Pero ang mga matang yon, ang mga matang dating lumuluha at nagmamakaawa, ngayon ay tuyo na at nagliliyab. Napatayo si Ramil. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila siya nakakita ng multo. Dalisay? Ang boses niya ay halos hindi marinig, parang hanging pilit na lumalabas sa butas ng karayom. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae. Hindi ito ngiti ng pagbati. Ito ang nangiti ng isang hukom bago ibaba ang hatol na kamatayan. Dalisay? Tanong niya. At tumawa ng mahina. Isang tawang walang saya. Patay na si Dalisay Ramil. Pinatay niyo siya 3 taon na ang nakakaraan, hindi ba? Tumayo siya at lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang anino ay tumakip sa nanginginig na katawan ni Ramil at Agnes. Ako si Aurora, at ako ang may-ari ng bawat pako, bawat semento, at bawat kasalanan sa bahay na tinitirhan niyo. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay mas mabigat pa sa semento. Para bang hinigop ng aircon ang lahat ng hangin at ang tanging natitira ay ang amoy ng takot na nagmumula sa 2 taong nakatayo sa aking harapan. Si Ramil ay nakatulala. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo
ng isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Si Agnes naman ay nakahawak sa braso ni Ramil. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa coat ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at disbelief. Imposible. Bulong ni Agnes, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita namin ang abo. Nakita namin ang death certificate. Patay ka na. Patay na si Dalisay. Tumayo ako mula sa aking swivel chair at dahan-dahang naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng aking heels sa marmol na sahig ay lumilikha ng matunog at ritmikong ingay. Tila orasan na bumibilang sa natitira nilang oras. Huminto ako sa harap mismo ni Ramil. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pabangong ako pa ang bumili noon, ay nagdulot ng pait sa aking lalamunan. Ngunit mabilis ko itong pinalitan ng isang malamig na ngiti. Sino si Dalisay? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may talim. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa na parang isang inspektor na tumitingin sa isang sirang produkto. Ako si Aurora, ang bagong may-ari ng utang nyo, ang bagong may-ari ng bahay na tinitirhan nyo, at sa madaling salita, ang may-ari ng buhay nyo. Akmang hahawakan ako ni Ramil sa braso. Siguro ay para tiyakin kung totoo ako. Pero mabilis akong umatras. Tiningnan ko ang kanyang kamay nang may pandidiri. Tila ba may nakakahawang sakit ang kanyang pagdampi. Don't touch me. Utos ko. Baka madumihan ang suit ko. Mas mahal pa ito sa kabuuan ng pagkatao mo. Napalunok si Ramil at ibinaba ang kanyang kamay. Dalisay, alam kong ikaw yan. Ang boses mo. Ang mukha mo. Mr. De Guzman, putol ko sa kanya. Ang tono ko ay formal at negosyante. Wala akong panahon para sa mga multo ng nakaraan nyo. Nandito tayo para pag-usapan ang negosyo. Binili ko ang rights ng property nyo mula sa bangko. Ibig sabihin, effective today, trespassing na kayo sa pamamahay ko. Bumalik ako sa aking mesa at kinuha ang isang folder. Inihagis ko ito sa harap nila. Ang mga papel ay kumalat sa makintab na mesa. You have 24 na oras to vacate the premises, sabi ko. Unless, nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Agnes. Unless what? Magbabayad kami. Bigyan mo lang kami ng panahon. Ngumisi ako. Wala kayong pambayad, Mrs. De Guzman. Alam ko ang bank accounts nyo. Zero balance, negative pa nga. Pero, kailangan ko ng tao na maglilinis ng bahay bago ko iparenovate. Wala pa akong nahahanap na caretakers. Lumapit ako kay Agnes at inayos ang kwelyo ng kanyang damit na para bang inaayos ko ang collar ng isang aso. Pwede kayong manatili sa bahay ng isang buwan. Libreng renta. Pero sa loob ng buwang iyon, kayo ang magiging katulong ko. Ikaw, Agnes, ang maglilinis. Ikaw, Ramil, ang mag-ayos ng hardin at magbubuhat ng mga gamot. Tatanggapin niyo ba? O gusto niyong matulog sa kalsada kasama ang baldado niyong ina? Namutla si Agnes sa galit. Aanong tingin mo sa amin? Katulong? Ako si Agnes, business partner ako ni... Ikaw si Agnes na walang pera, walang bahay, at walang dangal. Putol ko. So ano na? Deal or no deal? Nagkatinginan sila. Alam kong wala silang choice. Ang pride ay hindi nakakain. At si Ramil, kilala ko siya. Gagawin niya ang lahat para hindi mahirapan, kahit ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Deal, sagot ni Ramil, nakayuko. Good, sabi ko at kinuha ang aking bag. Simulan na natin ngayon. Pupunta ako sa bahay para mag-inspect. Sumunod kayo. Pagdating namin sa Bataan, sinalubong ako ng pamilyar na hangin ng probinsya. Pero ang bahay na dati ay puno ng pagmamahal ay mukha ng abandonadong mansyon sa horror movie. Ang damo sa hardin ay mataas na, ang pintura ay nagbabalat. Pumasok ako sa loob
nang hindi kumakatok. Sumunod sa akin sina Ramil at Agnes na parang mga basang sisiw. Agnes, tawag ko habang umuupo sa sofa na puno ng alikabok. Pinagpag ko ito gamit ang panyo at tiningnan siya. Nauuhaw ako. Ipagtimpla mo ako ng tsaa. Yung mainit. Nanlaki ang mata ni Agnes. Ako? Magtitimpla? May iba pa bang katulong dito? Tanong ko. Unless gusto mong si Ramil ang gumawa? O si Mama Imelda na nasa wheelchair? Padabog na pumunta si Agnes sa kusina. Rinig na rinig ko ang kalansing ng mga baso at kutsara. Senyales ng kanyang pagdadabog. Maya-maya, bumalik siya dala ang isang tasa ng tsa. Padahas niya itong ibinaba sa mesa sa harap ko, dahilan para tumapon ang mainit na likido sa platito. Ayan, inumin mo, sabi niya ng pabalang. Tiningnan ko ang tsa. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. Kinuha ko ang tasa at, sa halip na inumin, ay aksidente kong nabitawan ito. Ang mainit na tsaa ay tumapon sa mamahaling sapatos ni Agnes. Aray, ang init. Tili niya, napatalon sa sakit. Oh, I'm sorry, sabi ko. Walang bahid ng pagsisisi sa muka. Nadulas ang kamay ko. Masyado kasing madulas. Parang ang pagkatao mo nung inagaw mo ang asawa ng best friend mo. Namula si Agnes sa galit. Akmang susugurin niya ako. Itataas ang kanyang kamay para sampalin ako. Pero mabilis na humarang ang aking bodyguard na kanina pa nakatayo sa dilim. Subukan mo. Banta ko. Ang boses ko ay mababa at nakakatakot. Subukan mo akong saktan at sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin ngayong gabi. Umatras si Agnes, nanggigil, umiiyak sa inis at sakit. Tumayo ako at naglakad-lakad. Napadpad ako sa tapat ng dati naming kwarto. Nakabukas ang pinto. Pumasok ako. Ang kwarto ay binago na nila. Wala na ang mga gamit ko. Pero sa isang sulok, sa may basurahan na hindi pa nila naitatapon, may nakita akong isang pamilyar na bagay. Isang lumang picture frame. Ang wedding photo namin ni Ramil. Ang salamin ay basag na at ang litrato ay gusot-gusot. Pinulot ko ito. Tinitigan ko ang mukha ng dalisay sa litrato. Masaya, puno ng pag-asa, tanga. Kinuha ko ang lighter mula sa aking bulsa. Sinindihan ko ang gilid ng litrato. Pinanood namin ni Ramil na nakatayo sa may pinto kung paano kinain ng apoy ang mukha ng nakaraan. Ang amoy ng nasusunog na papel ay pumuno sa kwarto. Ang ganda, di ba? Tanong ko kay Ramil habang nahuhulog ang abo sa sahig. Ang bilis mawala. Parang ang mga pangako mo. Hindi nakasagot si Ramil. Nakatulala lang siya sa apoy. Tila ba nakikita niya ang kanyang kaluluwa na nasusunog kasama ng litrato. Biglang may narinig kaming ingay ng gulong mula sa hallway. Sino yan? Ramil? Agnes? Ang boses na yon. Ang boses na laging nagbibigay sa akin ng bangungot. Si Mama Imelda. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko siya sa kanyang wheelchair. Dahan-dahang gumugulong papalapit. Ang kanyang mukha ay matanda na. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakangiwi dahil sa stroke. Huminto siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ngayon ay nanlaki sa takot. Ang kanyang nanginginig na daliri ay tumuro sa akin. Di dalisay! Garalgal niyang bulong. Mamulto. Multo. Lumapit ako sa kanya. Yumuko ako hanggang sa magkapantay ang aming mga mukha. Naaamoy ko ang amoy ng gamot at ihi sa kanya. Wala na ang matapobreng donya. Ang nasa harap ko ay isang matandang walang-wala. Ngumiti ako. Isang ngasang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bumulong sa wikang Tagalog na tagos hanggang buto. Hindi ako multo, Mama. Bulong ko. Ang bawat salita ay may diin. Mas masahol pa ako sa multo. Dahil ang multo, nananakot lang. Ako, maniningil ako at kukunin ko ang lahat hanggang sa huling hininga ninyo.
Nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita, magmakaawa, pero walang lumabas kundi ungol. Iniwan ko siya doon, nanginginig sa takot. Habang naglalakad ako, palabas ng bahay na ngayon ay akin na muli. Ang laso ng pagdududa ay higit na mabagsik kaysa sa anumang sandata. Hindi ito pumapatay agad. Dahan-dahan nitong kinakain ng tiwala hanggang sa wala nang matira, kundi paranoia at galit. Ito ang lason na sinadya kong itanim sa pagitan ni Ramil at Agnes. Nakaupo ako sa veranda habang humihigop ng kape. Ang tanawin ng hardin ay unti-unti nang naibabalik sa dati nitong ganda. Salamat sa sapilitang pagtatrabaho ni Ramil. Mula sa aking pwesto, kitang-kita ko siya. Ang lalaking dati ay nagmamaneho ng mamahaling sasakyan, ngayon ay nagugupit ng damo sa ilalim ng tirik na araw. Ang kanyang pawis ay tumutulo sa lupa, at ang kanyang dating makinis na balat ay nasusunog na. Lumapit siya sa akin para magpahinga. Hawak ang isang baso ng tubig mula sa gripo. Tinitigan ko siya, hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang daga na nasa loob ng aking laboratorio. Ramil, tawag ko. Hindi ako lumingon sa kanya, nanatili ang tingin ko sa aking tablet. Habang nire-review ko ang mga lumang bank statements nyo para sa asset liquidation, may napansin akong kakaiba. Natigilan siya sa pag-inom. Anong ibig mong sabihin, Ma'am Aurora? Pilit niyang ginagalang ang tawag sa akin, dala ng takot na palayasin ko sila. May mga malalaking withdrawals si Agnes noong nakaraang 2 taon. Mga panahong sinasabi niyang, baon na kayo sa utang at kailangan niyong isanla ang mga alahas. Ilang milyon din iyon, Ramil. Saan kaya niya dinala ang pera? Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Ramil. Ang binhi ay naitanim na. Alam kong kuripot at mukhang pera si Ramil. Ang isipin na niloko siya ng kanyang kasabwat ay mas masakit pa sa kanya kaysa sa pagkawala ng kanyang konsensya. Imposible, bulong niya. Pero ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa. Sabi niya, naubos sa pambayad ng interes. Nagkibit-balikat ako at ibinaba ang tablet. Kung sabagay, magaling naman talagang magtago ng sekreto si Agnes. Nagawa nga niyang itago ang relasyon niyo sa akin noon, di ba? Ano ba naman ang magtago ng ilang milyon sa sarili niyang account? Iniwan ko siyang nakatulala sa gitna ng hardin. Ang init ng araw ay hindi sapat para tunawin ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang lamig ng hinala. Kinagabihan, sinadya kong mag-ayos. Nagsuot ako ng isang silk nightgown na kulay esmeralda, ang kulay na paborito ni Ramil noon. Nagwisik ako ng pabango, ang parehong amoy na suot ko noong una kaming magkakilala. Umupo ako sa sala, nagbabasa ng libro, habang hinihintay ang pagpasok ng aking biktima. Alam kong nasa kusina si Agnes, abala sa paghuhugas ng pinggan. Si Ramil naman ay kakatapos lang magligpit sa sala. Lumapit si Ramil sa akin. Naaamoy ko ang pagnanasa na humahalo sa kanyang desperasyon. Tiningnan niya ako, hindi bilang amo, kundi bilang ang dalisay na dati niyang pag-aari. Aurora, tawag niya. Ang boses ay mababa at malambing. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na yan. Naalala ko tuloy noong... Nung ano? Tanong ko. Ibinaba ko ang libro at tinitigan siya sa mata. Noong niloloko mo ako, lumuhod siya sa harap ko. Hinawakan niya ang aking kamay na nakapatong sa aking tuhod. Ang kanyang palad ay magaspang, pero ang kanyang haplos ay pamilyar at nakakadiri. Maniwala ka, dalisay. Aurora, pautal-utal niyang sabi. Pinagsisisihan ko ang lahat. Si Agnes, siya ang may kasalanan. Siya ang nagtulak sa akin. Nilason niya ang isip ko. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi kita sasaktan. Tiningnan ko siya ng may halong awa at pandidiri. Napakagaling niyang maghugas ng kamay. Talaga? Tanong ko.
Pinalambot ko ang aking boses para lalo siyang kumagat sa pain. Sinasabi mo bang ginamit ka lang niya? Oo, ginamit lang niya ako. At ngayon, nalaman ko pang ninanakawan niya ako. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Mahal pa kita, Dalisay. Pwede pa tayong magsimula ulit, ikaw at ako. Mayaman ka na, at ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Palayasin na natin si Agnes. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang presensya sa may pintuan ng kusina. Anong sinabi mo, Ramil? Ang boses ni Agnes ay nanginginig sa galit. Nakatayo siya doon. Basa ang mga kamay mula sa paghuhugas. Ang kanyang muka ay namumula at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nabitawan ni Ramil ang kamay ko at mabilis na tumayo. Agnes, kanina ka pa ba dyan? Palayasin ako? Sigaw ni Agnes habang sumusugod palapit. Matapos kitang samahan sa hirap, matapos kitang tulungan na patayin ang asawa mo para makuha ang pera niya, ngayon sasabihin mong ako ang may kasalanan? Sinampal ni Agnes si Ramil. Ang tunog ng palad na dumapos sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Ikaw ang gahaman, Ramil. Ikaw ang nagsuggest ng insurance scam. Ikaw ang nagdala sa kanya sa klinik na yon. Huwag kang magmalinis. Itinulak ni Ramil si Agnes kaya napaupo ito sa sahig. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa inggit mo kay Dalisay, hindi natin gagawin yon. Ikaw ang nagsabi sa akin na patayin siya habang nanganganak. Dahil gusto mo ng pera, hiyaw ni Agnes, umiiyak at tumatawa ng sabay, mukhang nawawala na sa sarili. Gusto mong bayaran ang utang mo sa kasino. At ngayon, nagmamakaawa ka sa kanya. Sa tingin mo ba tatanggapin ka niya? Isa kang mamamatay tao, Ramil. Mamamatay tao tayong dalawa. Nakatayo lang ako sa gilid, pinapanood silang magpatayan. Ang bawat salita nila ay musika sa aking pandinig. Hindi nila alam na sa ilalim ng coffee table, ang maliit na smart speaker ay nakabukas at nakarecord ang lahat ng kanilang sinasabi. Ang bawat sumbat, bawat pag-amin, bawat detalye ng kanilang krimen ay nasasagap ng teknolohiya. Oo, pinatay ko siya. Sigaw ni Ramil. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng ugat sa leeg. Pinatay ko si Dalisay para sa 10 milyon at gagawin ko ulit yon kung kinakailangan. Kaya huwag mo akong subukan, Agnes. Baka ikaw ang isunod ko. Natahimik ang buong bahay. Si Ramil ay humihingal. Nakatayo sa ibabaw ng umiiyak na si Agnes. Tila natauhan siya sa kanyang sinabi. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nakatayo ako doon. Kalmado. May hawak na cellphone. Ang screen ay umiilaw. Nagpapakita na konektado ito sa speaker system ng bahay. Salamat sa confession, Mr. De Guzman. Sabi ko nang may malamig na ngiti. Recorded loud and clear. Namutla si Ramil. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Akmang susugurin niya ako para agawin ang cellphone. Akin na yan. Sigaw niya. Pero bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto ng main entrance. Ang liwanag ng mga ilaw ng pulis ay pumasok sa loob ng sala. Kasunod ang pagpasok ng mga nakauniforming officer na pinamumunuan ni Doktor. Ligaya. Huwag kang kikilos, Ramil. Utos ko habang umatras palapit sa mga pulis. Tapos na ang laro. Tiningnan ko si Agnes na nakalugmok sa sahig at si Ramil na nakataas ang mga kamay habang tinututukan ng baril. Akala niyo ba pera lang ang habol ko? Tanong ko sa kanila bago sila posasan. Ang hustisya ay hindi nabibili, pero ang katotohanan, kusayang lumalabas kapag ang mga daga ay nagutom at nagkagatan. Ang buong kabahayan ay nilunod ng paulit-ulit na kislap ng pula at asul na ilaw. Ang tahimik na gabi ng aming subdivision ay ginising ng pagdating ng hustisya. Sa labas ng gate, nagkakaingay ang mga kapitbahay, mga taong dating bumabati sa akin kapag namamalengke ako, at mga taong nakisimpatiya sa pagkamatay ko noon. Ngayon, nakikiusyoso sila, uhaw sa eskandalo,
Hindi alam na ang palabas na kanilang masasaksihan ay ang huling yugto ng isang mahabang dula. Nasa loob pa rin kami ng sala. Ang lamig ng bakal na posas sa mga pulso ni Ramil at Agnes ay tila damang-dama ko kahit hindi ako ang nakasuot nito. Si Agnes ay nagwawala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang maskara ay kumalat sa kanyang pisngi dahil sa pag-iyak. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Wala kayong karapatan. Sigaw ni Agnes habang pilit na kumakawala sa hawak ng dalawang pulis. Set up to. Frame up to. Ramil, magsalita ka. Sabihin mong nagsisinungaling ang babaeng yan. Ngunit si Ramil ay walang imik. Nakaluhod siya sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Tila isang kriminal na tinanggap na ang kanyang bitay. Ang kanyang pag-amin kanina na narinig ng lahat dahil sa speaker ay ang pako na nagsara sa kanyang kabaong. Lumapit ako sa kanila. Ang aking puting suit ay nananatiling malinis, walang bahid ng dumi, isang matinding kaibahan sa kanilang dugyot na itsura. Aurora, Ma'am Aurora, pagmamakaawa ni Agnes nang makita akong papalapit. Tulungan mo kami. Binibiro lang namin si Ramil kanina. Lover's quarrel lang yon. Wala kaming pinatay. Buhay pa si Dalisay na sigurado ako. Nagtatago lang siya. Napahinto ako at tumawa ng mahina. Ang tawa ko ay walang saya, kundi puno ng pait at tagumpay. Tama ka, Agnes. Sabi ko, habang dahan-dahang tinatanggal ang aking salamin. Inalis ko rin ang clip sa aking buhok, hinayaan itong bumagsak sa aking balikat. Ang parehong haba at estilo ng buhok ni Dalisay noon. Buhay pa si Dalisay, nasa harapan mo siya. Dahan-dahang inangat ni Ramil ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at takot, ay nagtama sa aking mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap, wala nang Aurora na humaharang. Nakita niya ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng niloko niya, at ang babaeng pinatay niya sa kanyang isipan. Dalisay. Bulong niya. Ang boses ay parang hangin na nagpapaalam. Ikaw nga, paano? Paano? Inulit ko ang tanong niya. Lumapit ako at itinulak ang mukha niya gamit ang dulo ng aking sapatos. Dahil sa bawat lapida na itinayo niyo para sa akin, nagtanim ako ng galit. Akala niyo ba, ganoon lang kadaling ilibing ang katotohanan? Ang lupa ay marunong magsalita, Ramil. At ngayon, ang lupang yon ay narito para lamunin kayo. Nag-utos ako sa isa sa mga pulis. Buksan ang pinto. Papasukin ang media. Bumukas ang malaking pinto ng bahay. Pumasok ang liwanag ng mga kamera. Ang mga reporter na tinawagan ni Dr. Ligaya kanina pa ay nagunahan sa pagkuha ng litrato. Ito ang mukha ng mga kriminal. Deklara ko sa harap ng mga kamera. Ramil de Guzman at Agnes Torillo. Ang mga taong pumatay sa sarili nilang pamilya para sa pera ng insurance. At ito, ipinakita ko ang hawak kong cellphone. Ito ang ebidensya ng kanilang pag-amin. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Ramil ay umalingaw-ngaw sa buong sala, malinaw at nakakabinging marinig ng lahat. Oo, pinatay ko siya. Pinatay ko si Dalisay para sa 10 milyon. Ang mga kapitbahay sa labas ay napasinghap. Ang mga reporter ay mabilis na nagsulat at nag-record. Ang kahihiyan ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa pagkatao ni Ramil at Agnes. Wala na silang matatakbuhan. Ang buong mundo na ang nakakaalam ng kanilang baho. Hindi! Patayin mo yan! Hiyaw ni Ramil. Sinusubukang tumayo para sugurin ako. Pero mabilis siyang idinikdik ng mga pulis sa sahig. Ang kanyang mukha ay sumadsad sa marmol na sahig na pinakintab ng pawis ng kanyang pagtatrabaho kanina. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang narinig ko. Mama? Lumingon ako sa may hagdanan. Si Dr. Ligaya ay nakatayo doon. Karga-karga si Bimbi. Ang anak ko ay nagkukusot ng mata. Nagising dahil sa ingay. Nakita ni Ramil ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki.
Nakita niya ang sarili niya sa mukha ni Bimbi, ang singkit na mata, ang hugis ng ilong. Ang dugo ay nananalaytay. Anak, bulong ni Ramil, at may luha na tumulo sa kanyang mata na mukhang totoo sa unang pagkakataon. Anak ko ba yan? Dalisay. Anak ko yan. Pumigla si Ramil. Gusto niyang lapitan si Bimbi. Gusto niyang hawakan ang kaisa-isang magandang bagay na nagawa niya sa mundo. Anak ko. Bimbi, ako ang papa mo. Sigaw niya. Humarang ako sa pagitan nila. Ang aking tindig ay matatag, tila isang pader na hindi matitibag. Wala kang anak, Ramil. Sabi ko nang mariin. Ang ama ni Bimbi ay namatay na noong gabing iniwan niya kami sa klinik na yon. Ang nasa harap ko ngayon ay hindi ama, kundi isang donor ng sperm na bulok ang kaluluwa. Tumingin ako kay Bimbi at ngumiti ng malambing. Huwag kang matakot, anak. Hinuhuli lang ng mga pulis ang mga bad guys. Kunin na sila. Utos ni Doktor. Ligaya sa mga pulis. Habang hinihila palabas si Ramil at Agnes, nagpupumigla sila, nagsisisigaw, nagmumura. Ang dating magkasintahan, ngayon ay pareho ng nakaposas, parehong wasak ang buhay, at parehong papunta sa lugar na nararapat sa kanila, ang kulungan. Nang makalabas sila, tumahimik ang sala, ngunit may isa pang tao na naiwan. Dahan-dahan akong lumingon sa sulok kung saan naroon ang wheelchair ni Mama Imelda. Napanood niya ang lahat. Nakita niya kung paano kinaladkad ang kanyang kaisa-isang anak na parang baboy. Narinig niya ang pag-amin ng krimen. Nakita niya ang apo na hindi niya pwedeng hawakan. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Pilit na humihigop ng hangin. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Hinihimas ang puso na puno ng itim na dugo. Ramil, unggol niya. At pagkatapos, nakita ko ang pagtirik ng kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay nanigas at dahan-dahan siyang dumulas mula sa wheelchair. Bumagsak siya sa sahig. Walang tunog ng blag, kundi isang mabigat at mapurol na paghampas ng laman sa semento. Ang baso ng tubig sa mesa ay gumiwang at nahulog. Nabasag sa tabi ng kanyang ulo. Ang tubig ay humalo sa kanyang laway na tumutulo. Tiningnan ko siya. Wala akong naramdamang awa. Ang nakikita ko lang ay ang babaeng nagtawag sa akin na pasahan at pabigat. Lumapit ang mga medik na kasama ng pulisya. Ma'am, inatake siya sa puso. Stroke! Sigaw ng isa. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Tumango ako. Sige, dalhin niyo siya. Bumaling ako kay doktor. Ligaya. Doc, siguraduhin mong sa public hospital siya dadalhin. Wala akong babayarang private suite para sa kanya. Let her taste the reality she despised. Habang isinasakay si Mama Imelda sa stretcher, tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paglabas ng lahat ng emosyon na 3 taon kong kinimkim. Lumapit si Bimbi sa akin at niyakap ang aking binti. Mama, okay na po ba? Lumuhod ako at niyakap siya ng mahigpit. Ang init niya ang tumunaw sa yelong nakabalot sa puso ko. Hinalikan ko ang kanyang noo. Oo, anak. Bulong ko habang ang mga luha ng ginhawa ay nagsimulang dumaloy. Okay na. Tapos na ang bagyo. Wala nang ulan. Sa labas, ang ingay ng sirena ay unti-unting lumalayo. Dala ang mga multo ng aking nakaraan. Ang natira na lang ay kami ni Bimbi, si Dr. Ligaya, at ang bahay na ngayon ay lilinisin ko na gamit ang tubig ng pagpapatawad. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang rehas na bakal ay malamig at puno ng kalawang. Isang matinding kaibahan sa malambot na kama at aircon na nakasanayan ni Ramil. Nakaupo siya sa sulok ng masikip na selda, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang amoy ng pawis, ihi, at kawalan ng pag-asa ay humahalo sa hangin. Bumubuo ng isang nakasusukang aroma.
na kailangan niyang tiisin sa susunod na 20 taon o baka habang buhay. Sa kabilang selda, sa wing ng mga babae, narinig ko mula sa mga pulis na walang tigil ang sigawan ni na Agnes at ng iba pang preso. Inagaw daw ng mga mayor ng selda ang mamahaling hikaw na suot ni Agnes, ang huling alaala ng kanyang nakaw na yaman. Ngayon, si Agnes na dating nagpapanggap na donya ay isa na ring alila sa loob ng kulungan, naglilinis ng kubeta ng ibang kriminal. Hustisya. Ito ang lasa ng hustisya. Mapait para sa kanila, ngunit mapayapa para sa akin. Hindi ako nagabalang dalawin sila. Wala na silang halaga sa kwento ko. Pero may isa pa akong kailangang puntahan bago ko tuluyang isara ang libro ng nakaraan. Ang public charity ward ay puno ng ingay ng mga umuubo, mga nagrereklamo at tunog ng mga lumang electric fan na pilit nilalabanan ng init. Sa dulo ng kwarto, sa isang kama na manipis ang kutsyon, nakahiga si Mama Imelda. Ibang-iba na siya. Ang stroke ay kumuha ng kalahati ng kanyang katawan at buong kakayahan niyang magsalita. Ang kanyang bibig ay nakangiwi at ang kanyang mga mata na lang ang gumagalaw. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga ito. Nakita ko ang takot at sa ilalim ng takot ang isang piping pagmamakaawa. Lumapit ako at inilapag sa kanyang bedside table ang isang maliit na bagay. Isang paso. Ito ay gawa sa simpleng luwad. Walang palamuti, walang kulay. Ito ang klase ng paso na lagi niyang nilalait noon. Ang sabi niya ay pangmahirap at walang klas. Mama, bati ko, hindi bilang manugang, kundi bilang isang estranghero. Dinalhan kita ng bulaklak, pero naisip ko, mas kailangan mo ito isang paso. Tinitigan niya ang paso habang tumutulo ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Pinunasan ko ito gamit ang tissue, hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil ayaw kong madumihan ang sahig na lalakaran ko. Ang luwad na ito? Simula ko. Dati, sabi mo basura lang ito. Sabi mo, kasing dumi ito ng pamilyang pinanggalingan ko. Pero alam mo ba, Mama? Ang pasong ito ay nabili ng isang kolektor sa halagang mas malaki pa sa pensyon na ninakaw niyo sa akin. Bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Binayaran ko na ang bill mo dito para sa 1 taon. Hindi ka nila palalayasin. May pagkain ka, may gamot. Pero hanggang doon lang. Wala kang maririnig na kwento tungkol kay Bimbi. Wala kang makikitang litrato niya. Ang apo na gusto niyong patayin ay hindi kailanman magiging parte ng buhay mo. Yumuko ako at bumulong sa huling pagkakataon. Pinapatawad na kita. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil ayoko nang dalhin ang bigat ng pagkamuhi sa'yo. Gusto kong lumipad ng mataas at hindi ako makakalipad kung nakakadena ako sa bigat ng galit ko sa inyo. Goodbye, Imelda. Tumalikod ako at naglakad palabas. Hindi ko nanilingon ang tunog ng kanyang impit na pag-iyak na humahalo sa ingay ng ward. Sa bawat hakbang, gumaan ang aking pakiramdam. Putol na ang kadena. Malaya na ako. 1 linggo ang lumipas. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa Bataan. Ang dating bahay na puno ng masamang alaala ay wala na. O mas tamang sabihin, nagbago na ang anyo. Ang malaking gate ay binuksan, hindi para sa mga elitista, kundi para sa lahat. Sa itaas, nakasabit ang isang bagong signboard na gawa sa kahoy at ceramics. Casa de Ligaya, tahanan at pag-asa para sa kababaihan. Ang mga kwarto na dating saksi sa kataksilan ni Ramil ay ginawa naming counseling rooms. Ang malaking sala ay naging workshop area kung saan nagtuturo ako ng pottery sa mga babaeng biktima ng domestic violence. Nakatayo si Doktor, ligaya sa tabi ko habang pinapanood namin ang mga babaeng nagtatawanan habang ang kanilang mga kamay ay puno ng putik. Salamat, Aurora, sabi ni Doktor. Ligaya,
na ngayon ay isa na ring partner ko sa foundation. Kung nakikita lang ito ng anak ko, siguro proud siya sa atin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi lang siya proud, Doc. Sigurado akong nakangiti siya. Dahil sa pagkawala niya at sa pagkamatay ko, nabigyan natin ng buhay ang lugar na ito. Mama! Isang masiglang sigaw ang umagaw ng atensyon ko. Tumatakbo si Bimbi papalapit sa akin. Ang kanyang mukha ay may mantsa ng chocolate ice cream. Mama, look! I made a heart! Ipinakita niya sa akin ang isang piraso ng luwad na pilit niyang hinugis na puso. Kahit mukha itong pipi na patatas, tumawa ako at binuhat siya. Ang ganda naman niyan, anak. Kasing ganda ng puso mo. Hinakap niya ako ng mahigpit. Love you, Mama. Love you too, anak. Tumingin ako sa paligid. Ang hangin ay sariwa, amoy dagat at bagong lutong tinapay na gawa ng mga nanay sa kusina. Wala na ang amoy ng takot. Wala na ang anino ni Ramil. Dito, sa lugar kung saan ako muntik mamatay, dito rin ako muling nabuhay. Epilogue. Ang huling obra, 6 na buwan ang makalipas. Naupo ako sa harap ng aking potter's wheel. Gabi na at tahimik ang buong kasa. Ang buwan ay sumisilip sa bintana, nagbibigay ng pilak na liwanag sa aking gawaan. Kumuha ako ng isang tipak ng luwad. Malamig ito sa aking palad. Basa, malambot. Pinaikot ko ang wheel. Ang tunog ng motor ay humuhuni ng mahina. Isang pamilyar na oyayi na nagpapakalma sa akin. Habang umiikot ang luwad, ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang sakit, ang kutsilyo ng pagtataksil, ang lamig ng operating room, ang init ng galit. Inilagay ko ang aking mga kamay sa gitna ng umiikot na putik. Dahan-dahan, pinindot ko ito. Binutasan ng gitna, pinalaki, hinubog. Ang buhay ay parang pagpapalayok. Kailangan mong tanggapin na madudumihan ang mga kamay mo. Kailangan mong maramdaman ang presyon. Minsan, guguho ang ginagawa mo at kailangan mong magsimula ulit. Minsan, kailangan mong idaan sa apoy para tumibay. Si Dalisay ay ang malambot na luwad. Madaling masira, madaling manipulahin. Si Aurora ay ang apoy. Mainit, mapanganib, nagliliyab. Pero ngayon, sino na ako? Iminulat ko ang aking mga mata. Ang nasa harap ko ay isang mangkok. Simple, matibay, bukas para lagyan ng anumang biyaya. Hindi na ako si Dalisay na biktima. Hindi na rin ako si Aurora na naghihiganti. Ako ay ako. Isang ina, isang kaibigan, isang babaeng buo. Pinahinto ko ang wheel. Kinuha ko ang cutter at pinutol ang mangkok mula sa base nito. Itinaas ko ito sa liwanag ng buwan. May mga imperfection ito, mga maliliit na gasgas, mga hindi pantay na linya. Pero iyon ang nagpapaganda dito. Ang mga sugat ay naghilom na at ang naiwan ay mga peklat na nagsisilbing mapa ng aking paglalakbay. Inilapag ko ang mangkok sa istante katabi ng litrato namin ni Bimbi at Doktor. Ligaya, pinatay ko ang ilaw. Magandang gabi, Ramil. Magandang gabi, Agnes. Bulong ko sa hangin, pero wala nang pait. Isa na lang itong pamamaalam sa mga tauhan ng isang kwentong tapos na. Lumabas ako ng silid at isinara ang pinto. Sa wakas, ang luwad ay naging bato at ang bato ay naging tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Dalisay, ang babaeng dumaan sa apoy upang maging isang obra maestra na nag-iiwan sa atin ng paalala na ang pinakamagandang higanti ay ang pagiging buo at masaya sa kabila ng lahat. Sa inyo, aking mga tagapakinig na nanatili at sumabay sa bawat tibok ng puso ni Dalisay hanggang sa huling sandali, taos puso akong nagpapasalamat. Salamat sa paglalaan ninyo ng oras at emosyon, sa pakikiiyak sa kanyang sakit at sa pakikidiwang sa kanyang tagumpay. Aaminin ko, hindi naging madali ang paghabis sa kwentong ito. Noong isinusulat ko ang mga tagpo sa loob ng klinik,
Noong mga panahong pakiramdam ni Dalisay ay nag-iisa siya sa gitna ng bagyo. Naramdaman ko ang bigat sa aking sariling dibdib. Marahil dahil ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga bulong ng realidad, inspirasyon mula sa mga matatapang na kababaihang kilala ko, mga inang nagsakripisyo, mga asawang niloko, at mga babaeng nadapa, ngunit piniling bumangon ng mas matatag. Gusto kong ipaalala sa bawat isa sa inyo na tulad ng luwad sa mga kamay ni Dalisay, tayo ay hinuhubog ng ating mga karanasan. Minsan, kailangan tayong masaktan. Kailangan tayong dumaan sa matinding init ng pagsubok, hindi para tayo ay mawasak, kundi para tayo ay tumibay. Ang inyong mga sugat ay hindi tanda ng kahinaan, kundi patunay na kayo ay nakaligtas at naghilom. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nananatili sa aking isipan na gusto kong ibahagi sa inyo. Sa huli, pinili ni Dalisay ang kapayapaan kaysa sa patuloy na pagkamuhi. Kayo ba? Kung nalagay kayo sa sitwasyon niya, kaya niyo rin bang iwanan na lang ang nakaraan at patawarin ang taong halos pumatay sa inyo para lang sa katahimikan ng inyong puso? O sa tingin niyo ba ay kulang pa ang naging parusa para kay Ramil at Agnes? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mahiyang magbahagi ng inyong sagot o sariling karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay mahalaga rin. At kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting liwanag o pag-asa sa inyong araw, sana ay i-like at i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Ingat kayo palagi.